I am Ferdinand Marcos, and I am the President of the Republic of the Philippines. I stand today on behalf of 110 million Filipinos. Everyone, hello universe, it's me again. Shout out sa inyo mga babayan. But anyway, meron tayong upload videos, updates. Nako, good news ito, no? Marami na naman magtataas ng kilay, di kayo naloka. So alam po natin ang Pangulo nandyan sa Amerika, no? I think pauwi na ng bansa. So dahil dyan, sa kanyang working visit, hindi naman po nagsasayang ng oras ang Pangulo. Natural. Sa magandang pakikitungo niya, no, sa bawat bansa, and of course sa Amerika, magaling talaga sa ito guys, pagdating sa business, no, kumbaga magaling mag-sell stock. At dahil dyan, good news. Bakit kanyaw? Agay. Ito, basahin ko sa inyo, The United States has pledged a fresh 3 billion, approximately 60 million in foreign assistance, $60 million in foreign assistance to the Philippines, with 825 million pesos, $15 million specifically earmarked to boost private sector investment along the Luzon Economic Corridor, a critical infrastructure and logistic artery linking major growth hubs in northern Philippines. You see? Kauna-unahan na Asian leaders na binigyan na ganito, agay, sa pamumuno ni President Donald Trump. Diba, Chos yan? Diba good news yan? Investment pa more. Ganyan kagaling ang Pangulo. Diba? Siyempre, dahil mabait yan, very humble, down to earth, kahit binabatikos, nakangiti lang. Diba? Tingnan nyo yung blessing sa kanyang administration, bumubulusok. The more na sinisiraan nyo ang Pangulo, the more na mga blessing na dumarating sa kanyang pamumuno. Swerte yung susunod na Pangulo, walang kahirap-hirap. Di ba? So dahil dito guys, para kompleto detalyado, basahin po nga natin dito sa Tagalog, okay? Ayan, makakatanggap ng 3 billion foreign assistance kauna-unahang bansa sa ilalim ng Trump administration. Makakatanggap ang Pilipinas ng 3 billion, katumbas ng humigit kumulang ng $60 million na foreign assistance mula sa Estados Unidos. Ito ang kauna-unahang anunsyo ng bagong tulong panlabas ng gobyerno ng US para sa anumang bansang simula ng manungkulan si Pangulong Donald Trump ngayong taon. Agay, congratulations sa atin lahat. So dahil dito guys, no, kinumpirma ito ng US Embassy sa Maynila kasunod ng pulong ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at sa US State Secretary Marco Rubio. Ayon sa embahada, ilalaan ang nasabing pundo upang suportahan ang mga programa ng Pilipinas sa larangan ng enerhiya, seguridad sa karagatan at pagpapalago ng ekonomiya ng bansa. Wow! Diba guys? Di kayo naloka. Dahil dito, marami rin na kumbaga maraming magkikreate ng trabaho. Siyempre, pag sinabi mong investment kasi, i-invest ka sa Pilipinas, kailangan mo ng manpower. Pag manpower, siyempre kikita yan ang mga manpower, yung mga nagtatrabaho, kikita ang Pilipinas, kikita ang Amerika, kikita ang mamayang Pilipino. That's it. 'Di ba? Ganun lang kasimple. Ayan, mabigyan ng trabaho ang mga jobless ng mga Pilipino. 'Di ba? Pero kailangan tulungan din niyo yung sarili niyo. Maghanap din kayo ng trabaho niyo. Umaasa na lang kayo sa gobyerno. Ganun talaga. Diskarte lang sa buhay. 'Di ba? Hindi naman na, 'di ba, kakaiba si Pangulong Marcos Jr. Siya na ang naghahanap ng trabaho para sa mga jobless na Pilipino. Hindi kayo naloka. Although maraming kumbaga ang US may investment naman na sila rito, pero ito panibago na naman. Hindi kayo naloka. Ang paglalaan ng tulong ay bahagi ng muling pagsasaayos ng US Foreign Aid Program na sinimula ng Trump administration noong Enero bilang bahagi ng America First Policy. Isang hakbang na panansamantalang nagpahinto sa halos lahat ng tulong panlabas upang pagtuunan ng pansin ang mga panloob na isyu ng Amerika. Goes. Ganun talaga. Dagdag pa nito, inanunsyo ni Rubio na may plano ang US Department of State na humiling ng karagdagang ng 825 million
of $15 million mula sa US Congress. Ang pundong ito ay layong pasiglahin ang private sector development sa Luzon Economic Corridor sa pamamagitan ng suporta sa mga sektor ng transportation, logistic, enerhiya at semiconductor, mga industriya na inasahang makalikha ng trabaho at magpapalago ng ekonomiya. O, 'di ba? Pag lumago ang ekonomiya ng bansa ng Pilipinas, siyempre dadagsain tayo ng mga investor, maraming turista na pumunta rito. O, 'di ba? Ganun lang kasimple 'yun. Mabibenta tayo guys ng ating mga produkto or siyempre marami pang iba. Bukod sa pag-uusap kay Rubio, nakipagpulong din si Pangulong Marcos Jr. Kina US President Donald Trump at US Defense Secretary Pete Hegseth sa mga naging pulong mulang pinagtibay ang matatag na alyansa ng Pilipinas, Estados Unidos sa ilalim ng Mutual Defense Treaty. Ayan si Pangulong Marcos ang kauna-unahang pinuno mula sa South Asia na inimbitahan ni Trump mula nang magsimula ang kanyang ikalawang termino noong Enero. Ang 3 araw na working visit ni Marcos sa Washington ay ginanap mula noong Hulyo 20 hanggang 22. Bumalik siya sa Maynila noong 2023 oras sa Pilipinas today. So ayan mga kababayan, galing talaga. Yan, ganun dapat, mga bes, Ito courtesy po ng 31 million, no? PBBM supporters, wow, di kayo naloka, sosyalin. Ang Pilipinas naman talaga. So, research nyo ito guys, para kompleto detalyado. Makikita nyo doon na nakapag-uwi ang Pangulo ng 3 billion mula sa US. Agay, agay. So, yun ang aking pinaka-latest updates. Ako, well, masaya. Alam niyo ang Pangulo, dahil napakagaling na leader ng bansa yan, lalo na pakipag-usap sa mga business leaders sa buong mundo, ay gay, napakagaling. Mapahanga ka talaga for sure, mga sekretary na kasama niya, talagang may masasabi din na yan sa kanya, sa galing ng Pangulo ng Pilipinas. 'Di ba? Makipag-usap ka sa harapan ng mga business leader sa buong mundo. Aba, hindi po basta-basta po yung pag-uusap niyan. Kailangan konkreto ang utak mo. Fully confidence the way you talk and discussion sa harapan ng mga business leaders. Kasi hindi basta-basta po ang yung makiharap ka sa kanila tapos kulang ka sa kaalaman, tapos pautal-utal ka pa. Parang itok-itok baga. Aba, walang mag-i-invest dito sa Pilipinas. Oh, totoo yun. Wala naman talaga mag-i-invest dito. Bilang lang sa kamay. Dahil ang bansang Pilipinas, hindi magaling ang namumuno. Pulpul. 'Di ba? Walang pangarap na gumanda ang ekonomiya ng bansa. Walang ginawa kundi patayan din, patayan doon. Agay! Bagsak ekonomiya. Walang tulong sa mga magsasaka. Agay! Hindi kayo naloka. So, kung si PBBM lang din ang susunod na pinuno ng bansa, maraming makikinabang, ginahawa talaga ang Pilipinas. But anyway guys, yan po ang aking pinaka-latest updates. Maraming salamat sa inyo watching. See you again on my next upload. Bye 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 and babush. God bless Philippines.